Ratsyada ang gagawin. Ipapasa. Nagmamadali. Natataranta si Abad. Kapag natataranta si Abad, ano ang tawag natin kay Abad? Tarantado. Ang natataranta ay tarantado. Bakit? Sapagkat, sabi niya, mas maswerte pa kayo kay Pinoy. Si Pinoy, walang PEI. Si Pinoy, walang PBB. Papayag ba tayo doon? Hindi! Pinakabarat, pinakawalang kakwenta-kwentang dagdag na sahod. Bakit? SSL 1, 3,102. SSL 2, 8,605. SSL 3, 18,549. At mula sa 18,549 sa mga guro, pagkatapos ng 4 na taon, ito ay magiging 20,754 lamang. Ito na yung pinakabarat sapagkat 2,202 hatiin mo sa 4 equals 551 lamang kada buwan ang madadagdag sa sahod ng mga guro. Ito ay malinaw na 25 pesos lamang sa isang araw. Kulang pa sa pambili ng isang noodles at isang itlog para ka kumain. Eksakto lamang ito sa pamasahe sa LRT. Mga kasama, bakit nangyayari ang pampabarat na sa mga kawani ng pamahalaan at sa mga guro? Ito ay dikta ng APEC na katatapos lamang magkaroon dito ng summit. Isa sa agenda ng APEC ang cost-cutting measure, ang tipirin ang sahod ng mga kawani at ng mga guro. Bunga ng mga idinidikta ng mga dayuhan katulad ng liberalisasyon. Alam niyo ba kung anong liberalisasyon? Ito yung malayang kalakalan dito sa Pilipinas na kung saan papasok ang iba't ibang produkto ng mga dayuhan, walang tax. Kapag pumasok ang mga produkto ng mga dayuhan, walang tax, ito yung bibili ng mga Pilipino, mura na, masarap pa. Sapagkat ang mga Pilipino ay colonial-minded. Maliban sa liberalisasyon ay pinatutupad ng APEC yung deregulasyon. Wala nang kontrol sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, sa pagtaas ng langis, wala nang kontrol sa matrikula, wala nang kontrol sa lahat ng mga mahalagang bilihin. Higit sa lahat, ang privatization. Privatize na ang electric company, ang water supply, ang mga dams, ang airport, ang port, hindi lang doon, hanggang sa health, Filipino Orthopedic Hospital, hanggang sa edukasyon, bunga ng K-12. Ang mga patakarang deregulasyon, liberalisasyon at privatizasyon, ito yung nagpapahirap. Kakabit niyan ang pagtitipid ng pamahalaan para matiyak ng gobyerno na sila ay magkakandili sa idinidikta ng mga dayuhan upang makatiyak na ipambabayad na utang palabas sa halip na ibigay na serbisyong panlipunan tulad ng pabahay, ng kalusugan at sa edukasyon. Kaya mga kasama, magpapatuloy ang laban. Pipigilan, tututulan, ilalantad natin at lalabanan. Pipigilan natin ang pagsasabatas ng SSL 2015. Ang kailangan natin ay isang disente at marangal na sahod sa ating marangal na profesyon. Nilabag o nilalabag ng gobyernong Aquino ang Magna Carta for Public School Teachers. Ayon sa Magna Carta, kailangan ay reviewin mo ang mga halaga ng bilihin at itaas mo ang sahod ng mga guro na naayon sa presyo ng mga bilihin. Nilabag din ng gobyernong Aquino ang Resolution number 4 ng Senado at ng Kongreso na dapat ay i-review ang SSL. Pero matapos ang 5 taon, ito lamang ang kaya nilang ibigay sa atin. Matapos ang 5 taon na pagmamarcha, matapos ang 5 taon na pagsigaw sa kalsada, ito lamang ang ibibigay sa atin ng gobyernong Aquino.